Hey, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Breaking news! Si Donald Trump duguan, ka-coffee. Binira ito, ka-coffee, ngayong umaga lang po ha, Philippine Standard Time. I was shot with a bullet that pierced the upper part of my right ear. Dito, ka-coffee, sa pool. Tinamaan po dito si Donald Trump patapos po ang isang assassination attempt. Actually, hindi biro ito, ka-coffee ha, kasi ano ito ha, dating presidente ng Amerika. At major contender. Dalawa sila ni Biden dyan sa Amerika at malaki yung tsansa na si Donald Trump yung mananalo dito sa eleksyon na to. Pero yung mga stance kasi ni Donald Trump sa ibang usapin, halimbawa yung welfare ng mga immigrants at ng issue ng abortion, abay medyo hindi siya nagugustuhan dito, no? At hindi natin alam kung sino, hindi pa naman pinapangalanan kung sino po itong suspect dito sa pamamaril na ito, ka-coffee, pero it was also confirmed na deads na po. Tsugi na po itong suspect at ang nakalulungkot pa dito, isang nga lang spectator, isang manonood po ang nadamay at nasawi din po yan. Binawian daw po ng buhay. Pagdating naman po sa kalagayan ni Donald Trump, maayos naman po yung kanyang kalusugan ngayon. No? Nagpapagaling na lang po ito. And even si Biden, hindi niya nagustuhan, ka-coffee, itong violenting pag-atake na ito sa presidential candidate. Sige, basahin natin, ka-coffee, itong balita na ito na nasa Philippine Star at ganoon din po yung lumabas na balita mula sa international media, halimbawa sa Reuters, no? Sabi sa Philippine Star, I was shot. Medyo, di ba? Hindi mo ini-expect pero everything is possible sa Amerika. Former US President and Republican presidential candidate Donald Trump said that he knew immediately what happened after he was shot during his campaign rally ngayong araw po ng Sabado dyan sa Amerika, no? In Butler, Pennsylvania. Medyo nakakagulat din ito, no? Kasi biruin mo, nalusutan sila, no? Donald Trump na yan, nalusutan pa. Sana wag naman mangyari yan dito sa Pilipinas. Kasi parang kakabahan ka kasi parang, parang designated survivor. Naiisip mo na naman itong banta ni Vice President Inday Sara Duterte na designated survivor. Parang may attack din na magaganap base doon sa hint na binibigay niya. So, hindi din dapat maging kampante dito, no? Though malayo naman, pero minsan mapapaisip ka ano yung batayan ng designated survivor remarks na yan o ano ba, in a way, syempre nagtitrigger yung ganyang mindset dahil sa nangyari dyan sa Amerika, no? Na malalaking political personalities ang nai-engage sa ganitong mga insidente. The shooting is being investigated as an attempted assassination of the former president. Law enforcement officials say a shooter is dead and an attendee was killed. 2 attendees are critically injured. Sana wag na madagdagan yung casualties dito. Trump's campaign says he is fine after being whisked off the stage and is being checked out at a local medical facility. Mas hindi ang labanan ni Biden at ni Trump dyan. Pero ako, personally, ka-coffee, sa tingin ko, lamang si Trump sa mga debate pa lang sa mga presidential debate. Sa kampanya pa lang dyan sa Amerika, mukhang si Trump ang mananalo mukhang magbabalik itong presidente ng Estados Unidos. Kayo, sa tingin niyo, Biden o si Trump? Ako, siguro 70% na si Trump ang mananalo dyan. At itong incident na to, nakadagdag pa yan sa popularity niya. Mas nakakakuha pa siya ng simpatya dyan. Do sa tingin ko naman, hindi naman nila pagbibintangan si Biden dyan, no, na si Biden ang may kapakanan dyan, etc. Definitely hindi naman yan. Ang masaklap dyan, baka pagbintangan dito yung mga immigrants, no? Dahil dyan vocal si Trump Kasi may pagka-selfish ito pagdating sa, 'di ba? Sa Amerika, no? Parang Amerika muna, parang ganoon yung kanyang prinsipyo. Anyway, sige, dito tayo sa Reuters, ka-coffee. Sa balitang ito ng Reuters, medyo may video pala Teka, panoorin natin itong video na to. Ayan Wala lang sound, ka-coffee. Baka tayo maka-copyright. Yan, biglang nagkagulo yan. Nagsasalita po siya dyan. Actually, kaka-start lang daw po halos ng kanyang speech and then nang mangyari po yung insidente na yan. Teka, ulit natin. Nag-speech. Binarel. 4 na gunshots daw po yan Nagkagulo. Ayun na, pumasok po yung mga Secret Service. At na-corner, napalibutan na po yan at saka po siya isinugod sa medical facility dyan po sa Pennsylvania. Medyo shocking ito, kopya. Medyo shocking itong incident na to dyan sa Amerika. Nasa Reuters po, Trump shot in the right ear
at campaign rally, shooter dead. Diyan po sa Butler, Pennsylvania, Donald Trump was shot in the right ear during a campaign rally on Saturday, sparking panic and streaking the Republican presidential candidate's blood across his face before he emerged and pumped his fist in the air, appearing to mouth the words, "Fight, fight, fight." Ano ba to? Hindi naman siguro to scripted, no? Hindi to scripted eh. Kasi, hindi ko alam, pero may mga nababasa akong mga analysis eh. Mukhang scripted daw, pero parang malayo to sa pagiging scripted. The shooter was dead, one rally attendee was killed and two other spectators were injured, the Secret Service said in a statement. The incident was being investigated as an assassination attempt, a source told Reuters. Wag naman, kasi kung scripted yan, may mga buhay na nadamay, di ba? Kung parte ng campaign yan or whatsoever, no? I was shot with a bullet that pierced the upper part of my ear, Trump said in his Truth Social platform following the shooting in Butler, dyan po sa Pennsylvania, about 30 miles north of Pittsburgh. Much bleeding took place. Maraming dugo, no? Kasi nakikita naman natin dito eh, natabunan yung kanyang mukha eh. Trump 78, si Biden, matanda na rin si Biden, no? Pero mukhang deteriorating daw po yung health ni Biden. So isa yan sa mga criticism kay Biden, no? Had just started his speech when the shots rang out. He grabbed his right ear with his right hand, then brought his hand down to look at it before dropping to his knees behind the podium before Secret Service agents swarmed and covered him. He emerged about a minute later. He's read, "Make America Great Again." Yan kasi yung kanyang panawagan eh. "Make America Great Again," hat knocked off and could be heard saying, "Wait, wait," before agents ushered him into a vehicle. Medyo pang teleserye ka-coffee, pang drama itong scenario dyan eh, sa Estados Unidos, no? The shooter's identity and motive were not immediately clear. Leading Republicans and Democrats quickly condemned the violence. Totoo nga naman. Ano lang yan eh, political ano lang yan eh. Political views, di ba? Magkakaiba man kayo ng pananaw sa ibang mga usapin, pero syempre, ayaw naman natin na maghumantong sa ganyang violence, no? And even si Biden, kinukundina din naman ni Biden itong nangyari na yan. The shooting occurred less than 4 months before the November 5 elections when Trump faces an election rematch with Democratic President Joe Biden. Most opinion polls, including those by Reuters or Ipsos, show the two evenly matched. Sabi, no? Biden said in a statement, "There's no place for this kind of violence in America. We must unite as one nation to condemn it." Actually, agree. Sangayon ako dito sa statement na ito ni Biden. No? Politika lang yan eh, pero ayaw natin na mag-engage into that kind of activities, violent activities. No? Yung mga nasa Amerika ka-coffee, kumusta ang sitwasyon dyan? Mas kayo nakakaramdam eh kung ano yung nangyayari dyan eh. No? I-comment ka-coffee, gaano katindi, gaano kainit yung politika dyan ngayon. Sige, comment nyo naman dyan sa ating comment section para kahit papano kami mga nandito sa Pilipinas, magkaroon kami ng ideya kung ano na yung nangyayari dyan, no? Sa Estados Unidos. Kasi mas feel nyo yung ano dyan eh. Mas feel nyo yung init ng politika dyan. Sige, comment lang kayo dyan. Ron Moose, a Trump supporter who was in the crowd, described the chaos. "I heard about 4 shots and I saw the crowd go down and then Trump ducked also real quick. Then the Secret Service all jumped and protected him as soon as they could. We are talking. Within a second, they were all protecting him." Nabilisan naman. Kita naman sa video ka-coffee yung mabilis nilang pag-protekta dito kay Donald Trump. So just to assess, definitely ako, I am confident hindi kagagawa ni Biden yan. Posible isa yan sa mga haters ni Donald Trump dahil sa kanyang mga political views, no, lalo na po sa issue ng abortion at sa issue po ng mga immigrants. Isang posibleng sanhi yan. And naging advantageous kay Donald Trump itong naging insidente, no, ka-coffee. Mga kumbaga +1 ito sa kanya than Biden, no, kasi mas makakakuha siya ng higit na simpatya. And syempre magkakaroon ng mga negative remarks against the side of Biden dahil sa mga nangyari. Kasi hindi mo naman mawawala eh sa isipan ng mga Amerikano na baka kagagawa ni Biden yan or kung ano man yan, no. Nevertheless, advantageous ito kay Donald Trump itong nangyari. Maganda lang, hindi siya natuluyan dyan. O siya, anong say ninyo dyan ka-coffee? Comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga
ka-coffee. Alright, ako magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama. Ingat po kayo ha, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye. Kung nasa Facebook po kayo, please follow and subscribe. Follow and like sa Facebook. Kung nasa YouTube, please subscribe. At i-like lang po ka-coffee yung like button ng video na to para updated kayo sa ating mga bagong uploads. Alright, paalam po sa inyo ka-coffee. Ingat po kayo nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.